Doon po sa draft bill ninyo, meron po bang penalties for the platforms? Kasi, kumbaga, sa kanila yung una sa platforms nila ina-upload itong mga fake news na kumakalat ngayon. Maglalagay po ba kayo ng penalties doon? Paano po? Yeah, my proposal is to put penalties on the platform. Now, dahil nga ito ay House resolution, ipapalabas muna namin like a few examples. Meron akong isang vlogger na hindi ko yan naririnig before, pero ang daming teachers na biniktima. Yung mag-a-announce lang na ikaw ay nahawa ng STD o ikaw ay nahawa ng ganitong sakit para ipahiya dun sa local community. Siyempre yung teacher, paano ka makapagturo? And then magdodonate ng 50,000, 100,000. Pag principal ka, dapat 200,000. And nothing is happening. So, the moment they victimize a few, sunod-sunod na yon. And the government agencies that are supposed to act on this, hindi maka-action kasi takot ding ibalita, takot ding mabash. Ba't din nyo pa entrap yan, ma'am? Tama. Ay, yun nga ang mga bagay na nakakalungkot kasi you have to resort to that rather than the whole country protecting its people. So, nakakawawa rin there are a lot of legitimate outlets, na nagdadala ng tamang balita, tamang impormasyon, tamang paggamit ng freedom of speech, freedom of information. Nalulunod dahil nga inaabuso ng iba. So a few rotten eggs should not ruin the whole industry. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.